Congrats, Ma'am CEO! Nakuha mo na ulit ang gusto mo. Tinanggal mo na ang bodyguard mo na parang disposable tissue lang. Akala mo kasi lahat ng tao ay kaya mong apakan. Basta may pera ka at pangalan. Ngayon, ayun si guard. Wasak. Wala ng trabaho. Wala ng pera. Wala ng pambayad sa ospital ng kapatid niya. Pero habang umiiyak sa hallway ng ospital, biglang lumapit ang nurse. Sir, may donor na po. At bayad na rin po lahat ng bills. Nanlaki ang mata niya. Ha? Sino? Sinong gumawa nun? At doon niya nakita ang pangalan sa resibo. Isang pangalang imposibleng maging totoo. Mula sa labas, parang walang kahit sinong pwedeng tumibag sa kanya. Sa taas ang isang matayog na gusali sa Makati, sa pinakahuling palapag na puno ng salamin at mga ilaw na tila laging nakafocus sa tagumpay, nakaupo si Amara Velasco, CEO sa murang edad na 27. Sa buong industriya, kilala ang Velasco Group bilang isa sa pinakamabilis umangat na kumpanya nitong mga huling taon. Mula sa maliit na tech startup, naging haligi ito ng modernong digital security at luxury real estate development. At sa bawat headline na pinupuri, ang kumpanya, laging nandun ang pangalan ni Amara, ang Cold Genius CEO, ang Untouchable Queen, ang Young Iron Woman, classy, malinis, walang bahid. Pero kung alam lang nila ang totoo sa likod ng tinted glass sa katahimikan ng opisina niyang amoy mamahaling kape at bagong dokumento, nakayuko si Amara sa desk. Nakaayos ang buhok, naka-perfect lipstick, naka-press ang blazer. Pero ang tingin niya, parang may bagong gustong tumakas sa mga mata niya. Napakagaling niyang magpanggap, kahit sa sarili niya. Ma'am, ready na po ang board meeting in 10 minutes? Maingat na sabi ng executive assistant niyang si Lian habang hawak ang tablet. Hindi tumingin si Amara. I know. Nagpatuloy si Lian. Also, may dumating na naman po ang message. Doon lang bahagyang gumalaw ang kamay ni Amara. Parang may kumurot sa dibdib niya. Pero pinilit niyang huwag ipahalata. Diretso ang tingin niya sa telepono sa gilid ng desk. Isang bagong notification. Unknown number. At may laman. You shouldn't have said no. Mabilis siyang pinindot ang screen para buksan. Pero bago pa siya tuluyang makagalaw, may sumunod agad. You're not as untouchable as you think. Hindi huminga si Amara sa loob ng 3 segundo. Parang may humigpit sa leeg niya. Pero sa halip na manginig, pinilit niyang maging bato. Tinapon niya ang phone sa ibabaw ng desk na parang wala lang. Block it. Malamig niyang sabi kay Lian. And don't mention this to anyone in the meeting. Opo, ma'am. Pero halatang kinakabahan ng assistant. Ma'am, pang-4 na po to this week. Then make it disappear. Tumayo si Amara. Inayos ang blazer niya at dinukot ang folder na may markings para sa meeting. This is business, not a horror movie. Pero kahit gaano niya gustong magmukhang matapang, hindi niya maikakaila na may tumutusok na takot sa loob niya. Hindi na bago ang threats. Lahat ng CEO, lalo na't babae, lalo na't bata, dumadaan sa pangmamaliit, pambabastos at pagdududa. Pero iba to. May halong babala. May halong galit. Nagsimula ang lahat nung tumanggi siya sa isang investment proposal 3 linggo na ang nakakalipas. Isang malaking deal sana iyon. May halong foreign partners at sobrang laki ng pera. Halos lahat sa board gustong pumirma. Kahit ilang investors gustong gusto iyon. Pero si Amara, hindi. May nakita siyang butas sa kontrata. May mga pangalan sa background check na hindi tugma. May mga kumpanya sa ilalim ng partner firm na naglilink sa money laundering at illegal arms shipments. At noong sinabi niyang no, nag-iba ang hangin.
Unang araw pagkatapos noon may nawala sa database nila. Parang sinadya. Ikalawang araw may pumutok na gulong ng sasakyan niya habang papunta sa event. Mabuti na lang nasa loob pa siya ng parking lot. Ikatlong araw, may lumitaw na black SUV sa likod ng convoy niya. Sumusunod sa bawat liko. At ngayon, anonymous messages. Banta. Tiningnan niya ang city skyline mula sa bintana ng opisina. Sa dami ng tao sa ibaba, sa dami ng sasakyan at ingay, dapat pakiramdam mo, safe ka. Pero hindi. Ang daming mata. At hindi lahat mabuti. Ma'am, mahinang tawag ni Lian. Tumalikod si Amara at nakaready na naman ang CEO mask niya. Yung mukhang walang sino man ang pwedeng umape. Yes? May email po galing sa security chief. Bahagyang kumunot ang noon niya. What now? Inabot ni Lian ang tablet. Nakabukas ang email. Isang linya lang ang nakasulat. We need to talk. You need protection. Natawa si Amara. Pero walang saya. Protection? Like what? A babysitter? Ma'am, nanginginig ang boses ni Ian. Baka po kasi seryoso na talaga. Baka po may gustong manakit. Hindi agad sumagot si Amara. Ilang segundo siyang tahimik. Nakatitig sa email, parang pinipilit niyang kontrole ng kaba sa dibdib niya. Sa kanya inangat ang baba niya. Tell him, mariin niyang sabi. I don't need a bodyguard. Lumapit siya sa pinto papunta sa conference room. Habang naglalakad, nag-vibrate ulit ang phone niya. Isa na namang message. You rejected the deal? Now, you'll pay for it. Huminto si Amara sa gitna ng hallway. Sa paligid niya ay mga taong naka-corporate attire. Nagmamadali. May bitbit na files. Normal na araw para sa kanila. Pero para kay Amara, parang dahan-dahang humihigpit ang mundo. Dahan-dahang lumalapit ang panganib. At kahit gaano siyang katapang magmukha, sa loob-loob niya, alam niyang may paparating. Isang bagay na hindi niya kayang kontrolin. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, si Amara Velasco, ang CEO na sanay manalo, ay nakaramdam ng takot na hindi kayang tabunan ng pera, pangalan o kapangyarihan. At iyon ang simula ng lahat. Maaga pa lang ramdam na ni Amara ang tensyon sa loob ng conference room. Hindi pa nagsisimula ang meeting pero halatang iba na ang aura ng board. Seryoso, tahimik at parang may iniintay na pasabog. Nakaayos sa long table ang mga directors. May hawak na reports pero wala halos tumitingin sa charts. Si Amara diretso lang upo. Kalmado ang mukha. CEO mode. Pero ang kamay niya nasa ilalim ng mesa. Nakapulupot sa daliri sa ballpen. Mahigpit. Let's proceed. Malamig niyang sabi. Anong urgent? Nagpalitan ng tingin ng mga tao. Si Mr. Tan, isa sa pinakamatandang direktor, ang unang nagsalita. Amara, hindi ito tungkol sa quarterly numbers. Sumingit naman ang isa pa. About this week's incidents. Nanlakay ang mata ni Lian sa gilid, pero nananatiling professional. Si Amara naman hindi gumalaw ang mukha. Incidents? Tanong niya na parang wala lang. Kung yung messages yan, hindi lang messages. Putol ni Mr. Tan. We received an official report from the security department. At parang cue, bumukas ang pinto. Pumasok ang security chief ng Velasco Group. Si Chief Ramon de Vera. Malapad ang balikat, matangos ang ilong, at mukhang hindi natutulog na maayos sa dami ng iniisip. May dala siyang folder na kulay itim. Good morning, ma'am. Respetong bati niya. Chief, tangulag ni Amara. Nilapag ni Chief Ramon ang folder sa mesa. At saka binuksan. May mga larawan sa loob. Parking lot CCTV screenshots. Close-up ng ilalim ng sasakyan. At isang larawan ng gulong na may hiwa. Tingnan niyo to.
Sabi niya sabay tulak ng folder papunta kay Amara. Tiningnan niya ang mga pictures, pero hindi siya nag-react kaagad. May naghiwa ng brake line ng kotse ninyo. Diretsong sabi ni Chief Ramon. Kung natuloy kayong umalis kagabi, maaaring hindi na po kayo umabot sa event. Tahimik ang buong kwarto. Biglang parang nabigatan ng hangin. Yung mga direktor na palaging maingay sa numbers, ngayon walang masabi. Si Amara, dahan-dahang ipinatong ang folder sa mesa. Okay. Nakaangat ang baba niya. So then we improve the security sa parking. Ma'am, tumikim si Mr. Tan. Ang point ay hindi lang parking security ang problema. Tumango si Chief Ramon. Parang general sa gitna ng war room. May sumusunod sa inyo, sabi niya. 2 beses na naming na-spot yung black SUV. Iba-ibang plate number, iba-ibang route, pero iisang kotse. Tumaas ang kilay ni Amara. You're telling me na may stalker ako? Mas seryoso ang boses ni Chief Ramon. Mas malala pa po sa stalker. Nagpuntong hininga si Amara. Halatang napipikon. Fine. Then ano ang gusto ninyo? Nagpalitan na naman ng tingin ng board. Tapos si Mrs. Velasco, ang tiyahe ni Amara na isa ring shareholder, ang nagsalita. Kumuha ka ng bodyguard. Tumigil si Amara. At doon siya napatingin ng derechahan. Parang may pader na biglang tumayo sa loob niya. Ano? Malamig yung tanong. Kumuha ka ng bodyguard. Ulit na Mrs. Velasco. Hindi ka na pwedeng lumabas na walang kasama. Natawa si Amara pero hindi siya natutuwa. Seriously? Bodyguard? Ano ako, artista? Hindi to joke. Singit na Mr. Tan. CEO ka. Asset ka ng kumpanya. At doon ay parang may tumama sa dibdib ni Amara. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa linya. Asset. Hindi tao, hindi babae, hindi pamangkin, hindi anak ng dating chairman, kundi asset. Chief, sabi ni Amara na mas matalim. May security team naman tayo. May drivers. May protocol. Opo, sagot ni Chief Ramon. Pero hindi enough. Kailangan nyo ng personal protection. Isang taong trained na nakatutok sa inyo 24/7 habang may threat. 24/7? Umiling si Amara. No, I don't want someone glued to me. Ma'am, sumingit si Lia na halatang nag-aalala. Baka po mas okay na safe kayo. Napatingin si Amara sa assistant niya. Hindi siya nagalit, pero may bigat yung tingin. Lian, sabi niya. I'm fine. Pero ang totoo, hindi siya fine. Hindi niya lang matanggap. Ayaw niya ng kontrolado. Ayaw niyang pakiramdam niya ay may bantay. May mata, may kasunod. Buong buhay niya pinaghirapan niyang maging independent. Pinaghirapan niyang patunayan sa lahat na kaya niya mag-isa. Tapos ngayon, lalaki na naman ang kailangan para protektahan siya. Parang insulto. Amara, malumanay na tawag ni Mrs. Velasco. Hindi ito tungkol sa pride. Safety mo ito. Saglit na tumahimik si Amara. Tapos ay tumayo siya. Nakatayo siyang parang queen sa gitna ng room. Nakatingin sa lahat na parang kaya niyang durugin ang sino mang kumontra. Ayoko ng bodyguard, mariin niyang sabi. Period. Si Chief Ramon huminga ng malalim. Ma'am, nire-respeto ko po kayo. Pero bilang security chief, hindi ko kayang pumirma sa anumang travel plan ninyo kung walang protection. Biglang nag-init ang mata ni Amara. So you're threatening to stop me from working? Hindi po, sagot ni Chief Ramon. Pero kung mapapahamak po kayo, hindi na trabaho ang usapan. Buhay na. Tumahimik ulit ang room. At sa katahimikan na yon, doon unang lumabas ang pagod sa mukha ni Amara. Yung maliit na crack sa perfect CEO mask niya. Kahit ayaw niyang aminin,
may takot talaga. Pero mas malakas yung ayaw niyang mamukhang mahina. Fine, bigla niyang sabi. Nanlaki ang mata ng board. Fine, ulit niya na mas mabigat na ang boses. Kukuha tayo ng bodyguard. Parang may nakahinga sa buong room, pero tinaas si Amara ang daliri. May kondisyon ako. Ma'am? Tanong ni Chief Ramon. Lumapit siya sa mesa at doon tumama sa lahat yung lamig ng boses niya. No personal life involvement. Work lang. Tumigil siya at saka tumingin kay Chief Ramon. At sabihin mo sa kukunin mo. Ngumiti siya ng kaunti. Pero walang warmth. Na kung feeling niya may karapatan siyang magdikta ng buhay ko, sisiguraduhin kong isang araw lang siya dito. At sa loob-loob niya, isang pangako na buo. Hindi siya magpapatalo kahit kanino. Kahit sa takot niya. Tahimik ang hallway sa executive floor ng Velasco Group. Pero ramdam ni Amara na may paparating. Hindi niya alam kung bakit. Pero mula nang mapilitan siyang pumayag sa bodyguard, parang mas committed ang mundo niya. Mas maraming mata, mas maraming rules, mas maraming bawal. At ang pinakaayaw niya sa lahat, yung pakiramdam na may ibang taong magdidikta kung anong dapat niyang gawin. Nakatayo siya sa tabi ng desk ni Lian. Nakatingin sa glass wall na tanaw ang city. Naka-cross arms siya. Parang boss na naghihintay ng aplikanteng hindi niya gusto. So, malamig yung tanong. Nasaan na yung pinili ni Chief Ramon? Sana hindi yung mukhang bouncer sa club. Napangibi si Lian. Ma'am, sabi po ni Chief, vetted na raw po. Highly trained. Highly trained sa pagiging sagabal? Sagot ni Amara. Sabay balik ng tingin sa laptop niya. Kakatapos lang ng meeting. Pinakinggan niya lahat. Tumango siya, nagmukhang cooperative. Pero sa loob-loob niya, gusto niyang umalis na lang at mag-isang mag-drive. Kahit na bawal. Biglang may kumatok sa pinto ng opisina. Ma'am, andito na po sila, sabi ni Lian. Finally, bulong ni Amara. Then louder. Pasok. Bumukas ang pinto at pumasok si Chief Ramon. Kasunod niya, isang lalaki. At sa unang tingin pa lang tumigil ng mundo ni Amara kahit ayaw niyang aminin. Hindi ito yung inaasahan niyang security guy na barumbado. Ang katawan ng lalaki built pero hindi sobra. Malinis tignan, parang sanay sa training araw-araw. Straight ang tindig, controlled ang lakad. Nakaitim na polo at slacks. Walang pa show off, walang alahas. Pero ang pinakatumama kay Amara, yung mata. Hindi makulit, hindi maraming sinasabi. Pero parang laging alert. Parang kahit ngayon na nasa air-conditioned office lang sila, handa siyang tumakbo o manuntok anumang oras. Hindi siya gwapo sa artista way, pero may dating. At hindi rin siya matanda, ka-age niya lang. Ma'am, formal na sabi ni Chief Ramon. This is Enzo Rivera, former elite unit. Dishonorably, Chief. Putol ni Amara sabay taas ng kilay. Dishonorably? Napasihap si Dian. Pero si Enzo wala man lamang reaksyon. Parang sanay sa ganitong tanong. Chief Ramon ay tumikim. Honorably discharged apologies. Tahimik lang si Enzo. Nakatingin ng straight. Walang ngiti, walang pabibo. Parang hindi siya nandito para magpa-impress. Mas lalong napikon si Amara doon. Enzo Rivera. Ulit niya. Parang tinatry timbangin ang pangalan. Okay. Anong tawag ko sa'yo? Guard? Kuya? Sir? Enzo is fine, ma'am. Sagot ni Enzo. Ang boses niya hindi malakas pero buo. Controlled din. Halos gusto ni Amara na magreklamo. Pero hindi niya alam kung bakit mas naiinis siya sa pagiging kalmado nito. Nagsalita ulit si Chief Ramon. Ma'am, Enzo will be assigned as your personal bodyguard, full-time. Sumimangot si Amara. Full-time? Chief, I said work lang. Hindi ako magpapasunod sa kung ano oras niya gusto.
Yes, ma'am, sagot ni Chief Ramon. That's why he's trained to follow you, not control you. Tumingin si Amara kay Enzo. Follow me? Like a shadow? Yes, ma'am, sagot ni Enzo. Napahinto siya saglit. Ang awkward. Yes, ma'am. Mas lalo siyang napikon. Wala ka bang ibang sagot? Tumigil si Enzo saglit. Parang nag-iisip kung anong pinaka-safe na response. Meron, sabi niya. Pero yun na po yung pinaka-simple. Napatitig si Amara. May tama yung sagot. Hindi siya bastos, pero hindi rin nagpapakababa. Hindi siya takot. Hindi siya yung klase ng lalaking iikat lang pag sinisigawan mo. At si Amara, sanay siyang lahat sumusunod. Naglakad si Amara palapit. Dahan-dahan. Parang sinasadyang itest kung uurong ang lalaki. Tumigil siya halos isang dangkal lang ang layo. Listen, Enzo. Mababa niyang sabi na parang warning. I don't want you in my life. I don't need you. You're here because the board is paranoid. Yes, ma'am. So do your job. Don't talk to me unless needed. Yes, ma'am. And never, huminto siya, never get involved with my personal affairs. Tumango si Enzo. Understood, ma'am. Akala ni Amara matatapos na yon, pero biglang nagsalita si Enzo. Pero may kailangan din po akong conditions. Kalmado niyang sabi. Parang may humampas sa lamig sa room. Chief Ramon, biglang napatingin. Si Lian halos mapabulong ng hala. Si Amara naman napangiti ng pilit. Pero delikado yung aura. Excuse me? Sabi niya. Security conditions. Linaw ni Enzo. Non-negotiable. Tumawa si Amara, pero halatang hindi natutuwa. Non-negotiable? Sa kumpanya ko? Yes, ma'am. Ang kapal mo ah. Hindi natinag si Enzo. Kailangan po nating mag-briefing. I need your routes, schedules, and people you see regularly. Amara ay umismed. So you'll monitor my life? Hindi po. I'll protect it. Same thing, sagot niya. Si Enzo ay tumingin sa kanya ng diretsyon at walang takot. Ma'am, kung gusto niyo pong mabuhay, kailangan niyo rin pong makinig. Tahimik, parang may sinampal si Amara sa harap ng opisina niya. Hindi siya sanay na sinasabihan ng ganon, lalo na ng empleyado. Pero imbes na sumabog agad, pinigilan niya ang reaksyon. Pinili niyang maging classy. Kahit ang totoo, gusto niyang ipatanggal siya agad. Naglakad siya pabalik sa desk at kinuha ang tablet. Fine, sabi niya na malamig ang boses. Briefing, 10 minutes. Tumingin siya kay Enzo. But don't get confident. One mistake and you're out. Yes, ma'am. Sagot ni Enzo. Nagtumalikod si Amara para lumabas papunta sa meeting room, napansin niya sa reflection ng glass wall. Nakatingin pa rin si Enzo. Alert, calm. Parang hindi siya natatakot mawala ng trabaho. At doon kahit ayaw niyang aminin, may maliit na parte sa loob ni Amara na napaisip. Delikado to. Hindi dahil sa threat sa labas, kundi dahil may bagong lalaki sa paligid niya na hindi niya kayang kontrolin. Hindi pa lumilipas ang isang araw pero parang gusto na ni Amara na mag-snap. Dapat sanay na siya sa pressure, sa board, sa deadlines, sa investors, sa spotlight. Pero iba ang inis niya ngayon. Yung klase ng inis na hindi mo mabubuhos sa email o meeting. Kasi ang inis niya ay nasa tao. At yung taong yon ay nakatayo sa labas ng office niya na parang poste. Si Enzo, tahimik, alert, hands clasped in front, eyes scanning everything like a CCTV. Parang wala siyang buhay bukod sa pagbabantay sa kanya. At si Amara, kahit hindi niya aminin, feeling niya nabubura ang freedom niya. Ma'am, your car is ready. Sabi ni Lian habang inaabot ang folder. Kinuha iyon ni Amara, sabay lakad palabas. Good.
Let's go. Agad namang sumunod si Enzo, one step behind. At doon na naman nainis si Amara. Stop following me like that. Bigla niyang sabi habang naglalakad sila sa hallway. Yes, ma'am. Sagot naman ni Enzo. Nakakainis. Bulong niya. Pagdating nila sa elevator, pumundot si Amara ng button. Sumunod si Enzo sa loob. Agad pumwesto sa side na hindi nakaharang sa view niya, pero parang shield. Pagbukas ng elevator sa ground floor, may dalawang security. Nagbigay ng nod si Enzo. Para siyang may sariling system. At lalo namang napikon si Amara. Paglabas sila ng building, malamig ang hangin. May convoy na nakaabang. Isang black sedan, sasakyan niya, at isang SUV naman sa likod. Tumigil si Amara. Tumingin siya kay Lian. Bakit dalawa? Nanlaki ang mata ni Lian. Ma'am, standard po yan ngayon. Security protocol po. Tumingin si Amara kay Enzo. This is too much. Ma'am, kailangan po. Simpleng sagot ni Enzo. Kailangan? Ulit pa ni Amara. Hindi mo trabaho magdesisyon ng kailangan sa buhay ko. Hindi naman kumbinsido si Enzo pero hindi rin umatras. Lumapit si Chief Ramon. Bit-bit ang radio. Ma'am, kasama na po sa plan. Para safe ho. Huminga ng malalim si Amara. Ayaw niyang gumawa ng eksena sa harap ng staff kaya pinilit niyang kumalma. Fine, sabi niya. Whatever. Sumakay siya sa sedan. Sumunod naman si Enzo sa likod. Pero hindi agad siya sumakay. Instead ay lumapit siya sa driver. Nag-check ng ilalim ng kotse. And then bintana. And then paligid. Nanlaki ang mata ni Amara habang nakatingin sa rear view mirror. Grabe. Bulong niya. OA. Pero yung OA na yon hindi siya makapag-deny na may sense. Pagdating nila sa venue, isang high-end business gala sa isang luxury hotel, doon na lalong sumikip ang dibdib ni Amara. Maraming tao, maraming cameras, maraming CEO at investors. Ito ang mundo niya. At dito, ayaw niyang mukhang may bantay. Pagbaba niya ng kotse, agad na pumwesto si Enzo sa tabi niya. Enzo, bulong ni Amara na may pilit ng ngiti. Distance. Yes, ma'am. Tumigil siya ng kaunti, pero halatang ready pa rin. Habang naglalakad siya papasok, may lumapit na investors. May interview, may handshake. Pero kahit busy siya, ramdam niya pa rin si Enzo sa gilid. Parang shadow. CEO Amara, tawag ng isang lalaki. Nice to see you. Nakangiti naman si Amara. Professional. Likewise. Pero biglang may dumaan na waiter na may tray ng wine. At doon nangyari ang unang tunay na banggaan. Mabilis na hinatak ni Enzo si Amara palapit sa kanya. Parang automatic reflex. Ma'am, stay close. Bulong ni Enzo. Nabigla naman si Amara. Napatingin ang lahat sa kanila. Yung investors, napatingin din. Yung cameras nakakuha ng angle. At si Amara, parang nasunog ang pride niya sa gitna ng crowd. Excuse me? Bulong niya at halos nanginginig sa inis. May dumaan po na suspicious, sabi ni Enzo. I didn't like his position. Di mo ako pwedeng hawakan. Sabay bitaw ni Amara sa braso niya. Ma'am, no. Putol niya, tsaka ngumiti ulit sa mga tao. Pero halatang fake. I'm fine. Nagpatuloy ang event. Speech, networking, photos. Pero habang tumatagal ay lalo siyang naiirita. Kasi kahit anong gawin niya, hindi mawala si Enzo sa paligid. At ang time na lumabas siya sa terrace para magpahangin, mag-isa, doon niya gusto. Katahimikan. Pero wala pang isang minuto ay andun na naman si Enzo, sumunod. Ma'am, sabi niya, bawal po kayo mag-isa. Napaikot ang mata ni Amara. Are you serious? Terrace to. Nasa hotel tayo. Still, open area po. Anyone can. Stop, sabi ni Amara na mas matalim. I'm not a child. Kaya ko sarili ko.
Tumayo si Enzo sa harap ng pintuan, blocking her exit path. Doon na talaga sumabog si Amara. "Move!" sabi niya. "Ma'am, I said move." "Hindi po pwede," sagot niya. Naglakad si Amara palapit. Halos dikit na sila. "Hindi pwede? Sino ka ba para magbawal?" "Bodyguard niyo po," sagot ni Enzo. "At trabaho ko pong protektahan kayo." Napatawa si Amara ng walang humor. "Protect? Pati sa paghinga ko, kailangan mong bantayan?" "Kung kailangan ho, oo," sagot ni Enzo. Doon na nagdilim ang tingin ni Amara. "Kung hindi ka aalis," mabagal niyang sabi, na bawat syllable ay may gigil, "ipapatanggal kita." Tahimik. Humampas ang words sa hangin. At si Enzo in-expect ni Amara na uurong, magsusorry, matatakot. Pero hindi. Tumingin si Enzo sa kanya at steady at walang panginig. Tapos mababa pero malinaw niyang sinabi ang linyang hindi inaasahan ni Amara ang maririnig mula sa empleyado. "Mas pipiliin kong mawala ng trabaho kesa mapahama ka." Parang may kumurot sa dibdib ni Amara. Hindi siya nakasagot kaagad. Kasi sino bang empleyado ang magsasabi nun? Lahat ng tao sa paligid niya, takot mawala ng posisyon, takot mawala ng sweldo, takot mawala ng koneksyon sa Velasco. Pero si Enzo, wala siyang pake. Parang mas importante ang prinsipyo kesa sa trabaho. At iyon ang nakakainis. At the same time, nakakagulat. Suminghap si Amara tsaka tinalikuran siya. "You're unbelievable." Pero bago siya makaalis, may narinig siyang click na parang metallic sound. Mula sa pinto, papasok sa entrance. Mabilis ang naging kilos ni Enzo. Hinila niya ulit si Amara palayo. Sabay takbo sa gilid ng wall. May tumalsik na maliit na bagay sa sahig. Parang bolt. At nang makita ni Enzo yung ilalim ng door frame, tumigas ang mukha niya. May manipes na wire. "Ma'am," bulong niya na seryoso. "This was a setup." Nanlaki ang mata ni Amara. Doon niya na-realize, hindi lang pala ito paranoia. May gustong manakit sa kanya. At sa unang pagkakataon, nagpasalamat siya at hindi umalis si Enzo. Kinabukasan, maagang pumasok si Amara sa office na parang walang nangyari kagabi. Walang na-mention sa wire sa terrace. Walang dramatic reaction. Walang, "I'm scared." CEO siya, Velasco siya. Ang mga takot niya ay nilulunok niya. Pero kahit na ganun, habang naglalakad siya sa hallway, papunta sa office niya, ramdam niya ang bigat sa katawan. Parang kulang ang tulog niya, pero hindi siya pwedeng magpahinga. Sa tabi niya, tahimik na nakasunod si Enzo. Suot ang simple niyang outfit, pero parang may invisible armor. Nakascan ang mata niya sa paligid. Hindi nakikipagkwentuhan. Hindi nakakihalubilo. Parang trabaho lang talaga. At somehow, mas naiina si Amara na hindi ito mahanapan ng dahilan para ipatanggal. Pagpasok sa office, andon si Lian. "Ma'am, may lunch appointment po kayo today." Napakunot noo si Amara. "With whom?" "Sir Damien po, your boyfriend." Tumingin si Amara saglit. Parang doon niya lang naalala na may buhay nga pala siyang personal. "Ah," sagot niya. "Okay." Tahimik lang si Enzo sa gilid. Pero napansin ni Amara na umangat ang tingin nito. Kahit saglit lang ay parang nag-note sa isip. Hindi niya alam kung bakit pero medyo nairita siya. "Huwag mo akong titignan ng ganyan," bigla niyang sabi habang binubuksan ang laptop. Paano po ba yung tingin ng ganyan, ma'am?" Kalmadong sagot ni Enzo. Napatingin si Amara. "Basta! Just don't." "Yes, ma'am." Pagdating ng lunch sa isang private dining restaurant sa loob ng business district na sila magkikita. At sa mismong pagpasok pa lang nila, nag-iba na agad ang hangin. Nandoon si Damian Cross. Matangkad, gwapo sa polish na paraan, nakasuot kahit lunch lang, at parang laging handa para sa kamera. Anak mayaman ang dating. Makinis, mabango, confident.
Ito yung klase ng lalaki na gustong-gusto ng media i-pair sa mga CEO. Power couple. Business royalty. Pagkakita kay Amara, agad na tumayo si Damien na parang nasa romantic movie. Baby, sabi nito sabay halik sa pisngi niya. Nakasmile naman si Amara ng automatic. Hi! Inakbayan siya ni Damien papunta sa table. I missed you. Pero habang paupo sila, napansin ni Damien si Enzo na nakatayo malapit. Tumigil ang ngiti ni Damien. Parang biglang nadagdagan ng asim. Who's that? Tanong niya. Still smiling pero obvious ang pagka-plastic. Oh, my bodyguard. Diretsong sagot ni Amara. Bodyguard? Ulit ni Damien. Para hindi niya gusto yung word. Since when? Umiling si Amara. Since someone tried to sabotage my car? Napakunot noon si Damien. What? Then why didn't you tell me? Because I can handle it. Mabilis sa sagot ni Amara. Pero hindi natuwa si Damien. Naupo siya at nag-lean forward. Parang may lecture. Amara. Sweet voice pero may bigat na sabi niya. You need to start listening to me. Nanlaking mata ni Amara. Excuse me? Ngumiti naman si Damien pero hindi na warm. I'm your boyfriend. I should know everything. And I should be the one protecting you and not. Tumingin siya kay Enzo mula ulo hanggang paa. That guy? Nag-init ang dibdib ni Amara. Damien, stop. Pero nagtaas ang kamay si Damien at tumawa ng kaunti. Kunwari, chill. Relax, I'm just saying. Tumingin siya kay Enzo ulit na mas matalim. Nakakaya kasi parang di ka naman marunong mag-ingat. CEO ka, tapos may lalaki nakadikit sa'yo? Tahimik si Enzo, hindi kumibo, pero lumamig ang aura niya. Si Amara, pilit na ngumiti. Damien, security to. Protocol. Protocol? Umismed si Damien. Bakit mo kailangan ng lalaking bantay? Bumuntong hininga si Amara. Because there's a threat. Umaling si Damien na parang hindi convinced. Or baka gusto mo lang ng atensyon. Natigil si Amara. Damien, dahan-dahan sabi niya na warning, watch your mouth. Pero parang mas na-trigger si Damien sa tone niya. Teka, bakit parang siya pang pinagtatanggol mo ngayon? Tahimik. At doon nagsalita si Enzo sa unang pagkakataon simula pumasok sila. Sir, mahinahon niyang sabi. I am just doing my job. Tumawa si Damien na walang humor. Job? So job mo rin na maging third wheel? Nag-angat ang tingin si Enzo. Kalmado pa rin pero may tapang. Job ko po, nasiguraduhin na safe si ma'am. Sagot niya. Sumandal si Damien sa upuan. Halatang naiinis. Safe? Ako ang boyfriend. Mas safe siya sa akin. Sa loob ng ilang segundo, nagtama ang tingin ni Damien at Enzo. Hindi sila nag-aaway ng malakas. Pero ramdam mo na may tensyon na parang kuryente. Si Amara, sobrang napikon. Enough, putol niya. Enzo, stand outside. Yes, ma'am. Sagot ni Enzo. Paglabas ni Enzo, doon naman biglang lumambing si Damien. Parang switch. Baby, sorry. Hinawakan niya ang kamay ni Amara. I just don't like other men around you. Si Amara naman hinila ang kamay niya. Damien, he's a bodyguard. Oo nga, pero yumuko si Damien. Sweet kunwari. I know men, they get ideas. Napatawa si Amara pero cold. So you don't trust me? Of course I do. Sagot ni Damien. But I don't trust him. At sa kabilang side naman ng glass door, kita ni Enzo sa reflection. Tahimik lang siya pero nakatingin siya sa loob. At kahit walang sinasabi, parang may nabasa siya agad kay Damien. Yung klase ng lalaking may sanay magpanggap. At yung klase ng lalaking delikado. Hindi pa niya sinasabi, pero sa loob-loob ni Enzo, isang instinct ang sumigaw. May mali dito. At kung tama siya, si Damien Cross ang unang tao na dapat bantayan ni Amara.
Dumating ang araw na halos hindi na mahiwalay si Enzo kay Amara. At kahit gustong-gusto ni Amara na magreklamo, wala siyang magawa. Kasi simula nung incident sa terrace, mas naging mahigpit si Chief Ramon. Mas naging paranoid ang board at mas lumala pa ang threats. Pero hindi threats ang pinaka-nakakainis, kundi si Enzo mismo. "Ma'am, you skipped breakfast," sabi ni Enzo habang papasok sila sa elevator. Napabuntong hininga si Amara. "Seriously? Bodyguard ka ba o dietitian?" "Yes, ma'am," sagot lang ni Enzo na kalmado. "Huwag mo nga i-yes ma'am lahat," inis niyang sabi. Pero si Enzo parang hindi naman tinatamaan. "Noted, ma'am." Pagdating sa office, halos hindi pa siya nakakaupo. May nauna ng kape sa mesa niya. May sticky note. "Eat before 11 a.m. E." Napapikit si Amara. Si Lian pumasok. "Ma'am, may snack po sa pantry, pinapadala ni..." "Don't say it," putol ni Amara. At doon niya nakita si Enzo sa glass wall. Nakatayo sa labas ng office. Parang walang nangyari. Parang normal lang na pinapakaalaman niya ang buhay niya. At sobrang nakakainis. Pero ang mas nakakainis, part of her was starting to get used to it. Sa hapon, may on-site inspection sa isa sa bagong itatayong luxury building ng kumpanya. Gusto ni Amara pumunta agad. Walang delay. Siya ang CEO, siya ang dapat unang nakakakita. Pero bago pa siya makasakay sa kotse, humarang si Enzo. "Ma'am, helmet po," sabi niya. Tumigil si Amara. "Helmet? Hindi ako construction worker." "Safety protocol po," sagot ni Enzo sabay abot ng helmet. "Enzo..." "Ma'am," mas firm ang tono niya. "May threat po tayo. Open area ito. Anything can happen." Napatingin si Amara sa paligid. May crane, may bakal, may workers. Totoo naman. Kinuha niya yung helmet pero habang sinusuot niya ay masama ang tingin. "Kontrolado mo na ako ah." "Hindi po," sagot ni Enzo. "Pinoprotektahan lang." Pagdating sa site, malamig ang hangin at may ambon. Suot ni Amara ang fitted blazer niya, pang corporate, pang CEO, pero hindi pang ambon. Kaya nung humangin ng malakas, napahawak siya sa braso niya. Hindi niya sinasabing nilalamig siya, pero halata. At bago pa siya makapagreklamo, tinanggal ni Enzo ang suit jacket niya at pinatong sa balikat niya. Automatic, walang paalam. Nanlaki naman ang mata ni Amara. "Excuse me? Nilalamig po kayo." Simple niyang sagot. "Enzo, trabaho mong bantayan ako. Hindi alagaan." Inis niyang bulong, sabay tanggal ng jacket. Pero biglang humangin ulit at tumama ang ambon sa leeg niya. Saglit siyang natigilan. At bago pa siya makapagkunwari na okay lang, dahan-dahan nang ibinalik ni Enzo ang jacket. This time, mas maingat. "Hindi po kayo weak, ma'am," mahina niyang sabi. "Tao lang." Hindi alam ni Amara kung bakit, pero biglang uminit ang tenga niya. Kaya pinalik niya ang attitude. "Ang daldal mo ngayon ha?" sagot niya. Tumango si Enzo. "Opo, noted po." Nakakainis. Gabi na makabalik sila sa opisina. Dapat ay uuwi na si Amara, pero may urgent meeting pa siya online. Investors abroad. Nanginginig na ang pagod niya pero ayaw niyang umamin. Habang nakaupo siya sa desk, biglang pumasok si Enzo. "Ma'am, 10 minutes break po." Hindi siya tumingin. "No." "Ma'am?" "No." Mas matalim. Lumapit si Enzo at pinatong ang isang boteng tubig sa desk niya. "Drink." Doon na siya sumabog. "Enzo?" Tumayo si Amara. "Akala mo ha, kung sino ka?" Pero habang nakatingin siya sa kanya, biglang tumama yung pagod, yung stress, yung threat, yung pressure. At parang biglang naging masikip ang dibdib niya. Humigpit ang hawak niya sa edge ng desk. "Ma'am?" Boses ni Enzo na biglang nag-iba. Hindi na strict.
concerned na. Hindi ako, pilit niyang sabi. Pero kumikirot ang lalamunan niya. Parang gusto niyang huminga pero kulang. Anxiety. Hindi niya mapigilan. Napapikit si Amara. Ines na ines siya sa sarili niya. Ayaw niya makita siya ni Enzo na ganito siya. Pero nandun na. Lumapit si Enzo at dahan-dahan ay parang ayaw niyang takutin siya. "Bob, look at me." Mababa niyang sabi. Ayaw niyang tumingin. "Amara." Bigla niyang tawag. Unang beses niyang ginamit ang pangalan niya at nagulat siya. Pero dahil doon napatingin siya kay Enzo. Tahimik naman si Enzo at steady ang mata. "Breathe with me." Dahan-dahan siyang huminga, sumunod sa ritmo. 1, 2, 3. Unti-unting bumalik ang hangin sa dibdib niya. Walang yakap, walang drama. Pero yung presence ni Enzo, parang pader na pumigil sa panic niya. Nang tuluyan siyang kumalma, nakayuko siya at sa sobrang hiya, mahina niyang sinabi, "Don't tell anyone." "Hindi po," sagot ni Enzo. "I'll pretend it didn't happen." Tahimik sila ulit. Pero bago siya lumayo, narinig niya ang huling bulong ni Enzo. "Pero ma'am, kahit sabihin ninyong work lang to." Huminto siya. "Hindi ko po kayang pabayaan kayo." At doon, kahit ayaw niyang aminin, may kakaibang tibok sa dibdib ni Amara. Kasi for the first time in a long time, may taong hindi niya binabayaran para lang sumunod. May taong totoong nag-aalala. Dapat ay normal lang na araw. Meeting, contracts, calls, routine. Pero simula nung gabi na muntik na siyang inatake ng anxiety, mas naging tahimik na si Amara. Mas maingat, mas mabilis mapagod, at mas lalo niyang nararamdaman si Enzo. Hindi ito yung bodyguard na sumusunod lang. Minsan naririnig niya na ang footsteps ito kahit hindi niya nakikita. Minsan, alam na nito kung kailan siya naiirita o kailan gusto niyang mapag-isa. At iyon ang delikado. Kasi sanay si Amara na walang nakakabasa sa kanya. "Baby?" Boses ni Damien sa phone habang nasa office si Amara. Video call. Nasa background nito ang mamahaling lounge at may hawak pang wine glass kahit tanghali. "Busy ako," sabi ni Amara habang nagsusulat sa tablet. "Make it quick." Ngumiti naman si Damien. "I miss you. Kumain ka na?" "Kumain ako," sagot niya. "Sure?" Tinaas si Damien ang kilay. "Or pinakain ka na naman ng bodyguard mo?" Napahinto si Amara. "Damien," warning tone. "Ano? Concerned lang ako." Uminom si Damien tsaka napabunto ang hininga. "Alam mo baby, hindi ko talaga gusto yung lalaking yon." "Tigilan mo na yan," sabi ni Amara pero may konting pagod sa boses. "Hindi. Listen." Lumapit si Damien sa camera. "Baka umaasa yan sa'yo." Napakunot noo si Amara. "Anong sinasabi mo?" "Baka ginagamit ka lang." Diretso na si Damien. "Kilala mo ba history niyan? Former soldier? Eh di malamang may issue. Baka gusto lang ng pera. Or connection." Napatingin si Amara sa bintana. "Stop," mahinag sabi niya. Pero lalo pang nag-init si Damien. "Amara, CEO ka. Maraming lalaki magtatangkang dumikit sa'yo. And the way he looks at you?" Umaling si Damien. "Hindi ka normal." Tahimik naman si Amara. Hindi niya alam kung bakit, pero biglang sumagi sa isip niyang pagtakip ni Enzo ng jacket sa kanya. Yung paghinga nila sa office. Yung tono nitong, "Amara." Yung hindi siya makahinga. Hindi romantic, hindi bastos. Pero totoo. At yung totoo, minsan mas nakakagulo kaysa sweet words. "Damien," sagot niya na mas firm. "Bodyguard siya. At trabaho niya to." "Oh, really?" Ngumisi si Damien. "So, trabaho din niyang magpakabayani sa harap mo? Trabaho din niyang magdesisyon ng break time mo? Trabaho din niyang tawagin kang pangalan mo?
Natahimik si Amara lalo. Napansin ni Damian na tinamaan siya. Ayan, ngumiti si Damian na parang panalo. Kita mo? Nahihirapan kang sumagot. Hindi. Biglang sabi ni Amara na mabilis. I'm just tired. Sige. Lumambing ulit si Damian. Baby, please lang. Be careful. Baka isang araw ikaw yung mapahamak sa tiwala mo. Pagkatapos ng call, tahimik si Amara. Hindi siya makafocus. Kasi kahit ayaw niyang aminin, may parte sa kanya na naaapektuhan. Hindi dahil naniniwala siya agad kay Damian, kundi dahil alam niyang may point yung isa. Hindi normal na masyadong present ang isang bodyguard. At habang iniisip niya yon, may kumatok sa pintuan. Ma'am, boses yun ni Enzo wala sa labas. Come in, sagot niya. Pagpasok ni Enzo, dala nito ang folder at isang bottle ng water. Your 3 p.m. meeting is moved to 4, sabi ni Enzo. Traffic daw sa Ortigas. Tumango si Amara, pero may awkward silence. Parang may gustong lumabas sa bibig niya pero pinigilan niya. Napansin ni Enzo. Ma'am, okay lang po ba kayo? At doon siya napatingin. At sa isang segundo ay gusto niyang sumagot ng totoo. Pero bumalik si Amara sa mask niya. I'm fine, malamig niyang sabi. Tumango naman si Enzo. Yes, ma'am. Pero bago pa siya lumabas, biglang nagsalita si Amara. Enzo? Huminto ito. Ma'am? Nagdalawang isip pero tuloy pa rin. Work lang to. Okay? Sabi niya. Don't get any ideas. Tahimik si Enzo. Parang na-process niya muna. Tapos tumango. Wala pa akong ideas, ma'am. Tumama naman ang sagot sa dibdib ni Amara. Hindi niya alam kung bakit. Parang may konting sakit. Good. Sabi niya, sabay tingin ulit sa tablet. Lumabas si Enzo. Pero sa labas ng office, nag-iba ang focus nito. Kasi habang naglalakad sa hallway, napansin niya sa dulo, si Damian. Nasa kabilang hallway, may kausap sa phone. At hindi ito yung sweet Damian na kilala ng lahat. Matalim ang mukha, galit ang panga, at halos pabulong pero mabigat ang tono. Siguraduhin mong wala siyang clue. Sabi ni Damian. May deadline tayo. Pag hindi pumirma yan, finish tayo. Tumigil si Enzo sa likod ng wall. Hindi nakita. Nagpatuloy si Damian. Wala akong pakialam kung kailangan mo pa ng isang scare tactic. Just make her comply. Dumilim ang mata ni Enzo. Dahil sa ilang segundo lang nakita niya ang tunay na Damian. Hindi boyfriend, predator. At nung tumigil ang tawag at may dumating na isang lalaki na nakasuit na hindi taga-company, inabutan ni Damian ang envelope at mabilis silang pumasok sa elevator. Patago. Hindi sumunod si Enzo, pero tumatak sa isip niya ang isang sigurado. Si Damian Cross ang problema. At kung tama siya, si Amara ang target. At yung selos lang ni Damian, hindi yun simpleng selos. Takot yun na mahuli siya. Mula nung araw na nakita ni Enzo si Damian sa hallway, yung secret call, yung envelope, hindi na siya mapakali. Hindi siya pwedeng magsumbong ng basta-basta. Hindi niya pwedeng akusahan ng boyfriend ng CEO na walang solid proof. Pero may gut feeling siya na hindi nagkakamali. At sa trabaho niyang ganito, gut feeling minsan ang unang nagliligtas ng buhay. Kaya mas lalo siyang naging mahigpit kay Amara. Mas malapit, mas alert, mas too involved. At yun naman ang eksaktong dahilan kung bakit lalo siyang ayaw ni Damian. Gabi iyon, matapos ang mahabang araw ng meetings, may charity dinner event ang Velasco Group sa hotel. Formal, media heavy, investors heavy. At nandun si Damian, fresh, charming, parang perfect boyfriend sa harap ng lahat. Pagdating ni Amara sa venue, naka-red dress siya na elegant pero simple. CEO vibes, strong. At sa tabi niya ay si Enzo, naka-black suit, tahimik, pero parang wall.
Lumapit agad si Damien, ngumiti sa camera, at hinalikan si Amara sa pisngi. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Sabrina Paran, Pelagia Lumanta from Parañaque City, at Nida Penuela from San Miguel, Iloilo. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Baby, Bologna, you look amazing. Ngumiti naman si Amara pero busy ang mata niya sa paligid. May ibang tao. May press, may danger. Pero si Damien, relax na relax. At doon ay napansin ni Enzo. Parang ang too relaxed si Damien na hindi normal sa taong dapat ay nag-aalala. Pagpasok sa ballroom, lumapit si Damien kay Amara. Can we talk privately? Bulong niya. Parang sweet. Tumango si Amara. Okay? Pero bago pa siya lumayo, sumunod si Enzo. Ma'am, mahina niyang sabi. I'll be with you. Napalingo naman si Damien at halatang nainis. We're talking privately. Security protocol po. Sagot naman ni Enzo. Napakunot noo si Amara. Enzo, it's fine. Pero tumango si Enzo, hindi umaalis. Ma'am, hindi po safe. Parang may sumabog sa loob ni Damien. Hindi safe? Ulit niya na parang insulto. Ako ang kasama niya. Hello? Boyfriend niya ako. Sir, kalmado pa rin si Enzo. Pero si Amara napagod na, stressed na at irritated na sa buong araw. Biglang pumitik. Enzo, matalim niyang sabi. Back off. Ma'am? Back off. Tumigil si Enzo at sa unang beses nakita ni Amara yung flicker sa mata niya. Parang nasaktan pero kinontrol. Yes, ma'am. Sagot ni Enzo. Umalis siya ng 2 hakbang pero hindi lumayo. Nakatutok pa rin. At si Damien, ngumiti na parang panalo. Sa private lounge ng hotel doon sila nag-usap ni Damien. Sarado ang pinto, may wine, may soft music. Pero ang vibes, hindi romantic. Umupo sa couch si Damien. Tsaka hinila si Amara para umupo rin. Baby, sabi niya, pagod ka. I can take care of you. Tinanggal ni Amara ang kamay niya. Damien, tell me what you want. Napabuntong hininga si Damien at then biglang seryoso. Gusto ko lang naman na alisin mo yung bodyguard na yan. Tumigil si Amara. Ano? Tanggalin mo na yan. Feeling important. Diretso sabi ni Damien. Mas nagiging aggressive siya lately. Para siyang may ibang intensyon. Napailing naman si Amara. Damien is just doing his job. Job? Umismid si Damien. Naka-jacket pa sa'yo? Breaks, tapos sinatawag ka pang Amara? Tahimik naman si Amara. Gusto niyang kumontra. Pero sa utak niya, bumalik yung sinabi ni Damien noon. They get ideas. At may parte sa kanya na natakot. Hindi kay Enzo kundi sa sarili niya. Kasi bakit parang may epekto si Enzo? Bakit parang napapansin niya? Amara, malambing na ulit si Damien. Hinawakan ang kamay niya. Makinig ka. Delikado yan. Baka ginagamit ka lang yan. Baka gusto niyang makuha yung trust mo tapos... Enough. Putol ni Amara tumayo. Pero humabol si Damien. Mas firm na. You're slipping. You're losing control. Napahinto si Amara. Yon ang pinaka-trigger sa kanya. Losing control. Dahil buong buhay niya, yon ang pinakaayaw niya.
At si Enzo ang dahilan kung bakit parang nararamdaman niyang hindi niya hawak ang lahat. Fine. Mahina niyang sabi. I'll talk to Chief Ramon. Ngumiti naman si Damian. Satisfied. Good. Pagbalik nila sa ballroom, napansin agad ni Enzo ang expression ni Amara. Mas cold na. Mas malayo ang tingin. Parang may bigat. Lumapit si Enzo. Ma'am, okay lang kayo po ba? Pero biglang hinila ni Damon ang bewang ni Amara at possessive. Baby picture tayo. Sweet voice pero may message. At doon biglang nag-init ang dugo ni Enzo. Hindi siya seloso, pero may mali. May warning sa kilos si Damien. At hindi niya kayang mapalapit si Damien ng ganoon kung alam niyang delikado. Lumapit si Enzo ulit. Ma'am, mahina pero seryoso. Please, don't stay alone with him. Tumigil si Amara. At doon sa gitna ng ballroom, sa harap ng mga taong importante, naputol ang pasensya niya. Tumingin siya kay Enzo na matalim. Siya ang boyfriend ko. Hindi mo ako pwedeng questionin. Singhal niya. Tahimik ang paligid. May ilang nakarinig. Si Damien nagkunwaring surprise pero halatang satisfied. Si Enzo, tumigil. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nakipag-argue. Pero yung mukha niya parang may pinipigilan siyang emosyon. Tumango siya ng mabigat. Yes, ma'am. Sabi niya. At sa unang pagkakataon, hindi lamang trabaho ang nasaktan kay Enzo, pati puso. At si Amara naman, kahit galit siya, may parte sa kanya na biglang nakaramdam ng guilt. Kasi sa mata ni Enzo, nakita niya, hindi siya kinwestiyon dahil gusto siyang kontrolin. Kinwestiyon siya dahil gusto siyang iligtas. Pagkatapos ng charity dinner, mas naging malamig si Amara. Hindi na siya gaano nagsasalita kay Enzo. Kapag may tanong siya, sagot lang. Kapag may reminder si Enzo, deadma. At si Enzo, parang lalong nag-ingat. Pero sa mata niya, kita mo na may bigat. Hindi siya sanay masabihan ng masakit. Pero mas hindi siya sanay na hindi niya magawa ang trabaho niya. Kasi habang tumatagal, mas lumalakas ang kutob niya. Si Damien, ang panganib. At ngayon, pakiramdam niya na iiwan si Amara sa gitna ng apoy. Dumating ang araw ng pinakamalaking meeting ng quarter. Closed door, signing with foreign investors. Kung matutuloy ito, malaking boost sa stock prices ng Velasco Group. Press release na lang ang kulang. At ito na rin ang araw na sobrang excited si Damien. Nasa office na siya ni Amara ng maaga. Nakasmile, may dalang bouquet ng white roses, pang show. Baby, congratulations in advance, sabi niya. Si Amara ay ngumiti naman ng maliit. Thanks. Sa likod nila ay nakatayo si Enzo. Tahimik, pero ang mata niya ay laging nakatutok kay Damien. Kahit na subtle lang. Napansin ni Damien, syempre. At ngumiti ito pabalik, yung ngiting parang may binabalak. At bago magsimula ang meeting, nasa lounge sila ng executive floor. Investors ay nasa kabilang room, naka-ready ng mga documents. Lumapit si Damien kay Amara. Kunwari, sweet. May surprise ako after nito. Bulong niya. Damien, focus muna. Sagot naman ni Amara, pero medyo soft. Tumango si Damien. Then biglang tumingin kay Enzo. We need privacy. Can you step away? Hindi naman gumalaw si Enzo. Ma'am? Tiningnan ni Amara si Enzo. Enzo, it's okay. Go outside. Sumunod naman si Enzo. Pero bago siya tuluyang umalis, may napansin siyang staff na dumaan na hindi niya kalala. Naka-ID pero parang bago. Naka-cap pa. Hindi dapat ganon sa executive floor. Nagstay siya sa may hallway malapit sa pinto. At doon niya nakita yung staff na biglang lumapit sa side table kung saan nakalapag ang mga documents. Mabilis lang, parang simpleng ayos lang ng tray. Pero nakita ni Enzo ang kamay nitong nag-slide ng maliit na bagay sa ilalim ng folder. Parang USB, parang bug, parang tracker. Bumilis ang tibok ng puso ni Enzo. Lumapit agad siya. Hey! Tawag niya na firm. Nagulat ang lalaki at biglang umatras. Anong ginagawa mo?
Tanong ni Enzo. Sir, tray lang po. Pero biglang tumakbo ang lalaki. Walang isip-isip si Enzo at hinabol iyon. Sa gitna ng hallway, nahawakan niya ang braso nito at pinigilan. Nagbala ang lalaki. At sakto na yung oras yon, bumukas ang pinto ng lounge. Lumabas sina Amara at Damian dahil narinig nila ang ingay. Enzo? Gulat na gulat si Amara at nakita niya mismo ang eksena. Si Enzo hawak ang braso ng staff na parang inaaresto. Nakaangat ang boses, nakaready ang katawan na manuntok. Sa corporate floor, sa araw ng pinakamahalagang meeting at sa likod ni Amara, naroon ang mga investors, ilang executives at si Chief Ramon na paparating. Nag-react agad si Damian, acting shocked. What the hell is this? Sigaw niya. Are you crazy? Mabilis si Enzo. Hindi siya staff. Pero bago pa siya makapagpaliwanag, biglang umiyak ang lalaki. Sir, wala po akong ginawa. Sinaktan niya ako. Sinaktan? Umismin si Enzo. Tumakbo ka. Enzo, sabi ni Amara na nanginginig sa inis sa tiya. Bitiwan mo siya. Ma'am, please, may nilagay siya sa docks. Pero si Damian parang may nahanap na pagkakataon. Amara, sabi niya na kunwari concerned. This is what I was telling you. He's unstable. Nandito mga investors mo pero pinapahiya ka niya. Natigilan si Amara. Pinapahiya. Yon ang pinakaayaw niya. Yon ang kinakatakutan niya. Ang mawala ng kontrol sa harap ng iba. Binitawan ni Enzo yung lalaki ng dahan-dahan. Pero hindi niya inalis ang tingin dito. At yung lalaki, umatras agad at tumakbo palayo. Gusto ni Enzo habulin ulit pero si Amara ang humarang. Stop! Sabi ni Amara. Tama na. Ma'am, hindi niyo po naiintindihan. Enough. Tumingin siya sa paligid. Sa investors na nakatitig. Sa executives na bulungan. Sa press na baka makarinig. At pakiramdam niya, nabasag ang dignadan niya. Lalo na't nandun si Damian na nakayakap sa balikat niya. Kunwari, support. Enzo, mabigat niyang sabi. You crossed the line. Ma'am, bulong ni Enzo na parang nasasaktan. My threat? Pero lumapit si Amara sa kanya at matalim ang mata. At ako ang CEO. Tumaas ang baba niya. Hindi ikaw. Tahimik lahat. At sa gitna ng katahimikan, pinigkas si Amara ang salitang parang kutsilyo. You're fired. Parang may nag-freeze sa mundo. Si Chief Ramon nanlaki ang mata. Ma'am, pero tinaas si Amara ang kamay at pinatahimik siya. Si Enzo naman nakatingin lang kay Amara para hindi siya makapaniwala. Ma'am, please. Pilit niyang sabi, I'm just protecting you. Umiling si Amara. Masakit ang boses niya pero proud. Sumusobra ka na. Hindi kita kailangan. At doon ay dahan-dahang tumango si Enzo. Hindi siya nagmakaawa, hindi siya nagalit. Tinanggal niya lang ang earpiece niya at inabot kay Chief Ramon. And then tumingin siya kay Amara sa huling pagkakataon. Okay po, sabi niya. Ingat po kayo. At naglakad siya palayo. Diretso, matigas, walang lingon. Pero kung tititigan mo ng mabuti, may sakit sa bawat hakbang. Si Amara ay nakatayo lamang, hindi huminga, at sa likod niya si Damian nakangiti, tahimik. Parang nanalo. Hindi umuulan. Pero pakiramdam ni Enzo, binabasa siya ng mundo. Paglabas ng Velasco Group building, wala siyang bitbit kundi isang maliit na bag at yung bigat ng tanggal na siya. Hindi siya nagalit, hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Sanay siya. Noong sundalo pa siya, natututunan niyang tanggapin ang sakit ng tahimik. Parang sugat na hindi mo pwedeng ipakita habang nasa gitna ng laban. Pero ngayong wala na siya sa uniform, mas masakit, mas personal. Sumakay siya ng jeep papunta sa ospital. Hindi niya kailangang mag-isip kung saan pupunta kasi iisa lang naman ang mundo niya, kapatid niya.
Pagdating niya sa public hospital, bumungad sa kanyang amoy ng alkohol, gamot, at pagod ng mga taong walang choice kundi magtiis. Dumaan siya sa hallway at kumaway sa ilang nurse na nakakakilala sa kanya. "Kuya Enzo!" Bati ng isa. "Andyan na po siya sa room." Tumango lang siya. "Salamat." Pagbukas niya ng pinto, nandoon si Mira Rivera, 21 taong gulang. Nakahiga sa kama, payat na, maputla pero nakangiti pa rin na parang hindi siya hirap. May book sa tabi, pang college, may sticky note sa wall. Parang pilit niyang ginagawang normal ang hindi normal. "Kuya!" Masaya niyang tawag. Ngumiti naman si Enzo. "Mira, ang aga mo ngayon na." Biro ni Mira. "May leave ka?" Saglit na tumigil si Enzo. "Leave. Parang normal job lang." Niluknok niya ang bigat sa lalamunan. "Oo," sagot niya. "Maaga lang natapos." Si Mira naman ay napatingin sa kanya. Hindi siya tanga. Sobrang kilala niya si Enzo kapag nasasaktan ito. Hindi nagsasalita, nagiging tahimik lang lalo. "Kuya?" Mahinang sabi ni Mira. "Okay ka lang ba?" Ngumiti si Enzo. Yung ngiti na sanay siyang gamitin sa lahat. "Oo, okay lang ako." Pero lumapit siya sa kama. Umupo sa gilid, tsaka inilabas ang supot na dala niya. "Bumili ako ng paborito mo," sabi niya. Sumilip si Mira. "Lugaw?" "Oo." "Tapos may tokwa?" Ngumiti si Mira. "Oo." Napangiti naman si Mira pero biglang napatingin siya sa damit ni Enzo. Hindi na yung black suit, wala na yung earpiece, wala na yung postura ng bodyguard. Normal na lalaki na mukhang pagod. "Kuya," sabi ni Mira na mas seryoso. "Tinanggal ka ba?" Nanahimik si Enzo. Hindi niya agad sinagot. Parang nahihiya siyang aminin na natalo siya. Na hindi niya nagawa ang isang trabaho na gusto niyang panindigan. Pero huli na. Tumango siya ng dahan-dahan. "Oo." Napabuntong hininga si Mira. "Dahil ba sa CEO mo?" Hindi sumagot si Enzo, pero sapat na yon. Humawak si Mira sa kamay niya. "Kuya, it's okay." "Hindi okay." Lumabas ang tunay na tono ni Enzo na puno ng pigil. "Kasi yun yung pinakamalaking sweldo na nakuha ko." Tahimik. At doon lang lumabas ang totoong dahilan. Sumandal si Enzo at nakatingin sa sahig. "Alam mo bang isang linggo, may schedule ka na naman for transfusion?" Sabi niya. "Tapos ang meds mo." Hindi niya na tinuloy. Kasi ang pride niya ay parang dinudurog ng realidad. Si Mira mas lalo humigpit ang hawak sa kamay niya. "Kuya," mahina niyang sabi. "Hindi ko naman ginusto to." Napatingin si Enzo sa kanya at agad na umiling. "Huwag mong sabihin yan, hindi mo naman kasalanan." Pero sa mukha niya ramdam mo yung guilt. Kasi siya yung kuya, siya yung dapat sumalo. Siya ang dapat maghanap ng paraan. At yun ang dahilan kung bakit siya kumapit sa trabaho kay Amara. Kahit araw-araw siyang pinapahiya nito. Kahit araw-araw siyang sinusubok. Kahit minsan, masaya na rin siya kahit bawal. May kumatok sa pinto. Pumasok ang nurse na may hawak na clipboard. "Sir Enzo?" "Apo." "Sir, good news po." Nakangiti ang nurse. "May donor na po ulit." Nanlaki ang mata ni Enzo. "Donor?" "Opo," sabi ng nurse. "Yung blood type po ni Mira, di ba rare po kasi? Pero may nagpa-reserve na naman." Napahawak si Mira sa dibdib niya. "Ah, talaga po?" "Opo," sagot ng nurse. "At sir," lumapit siya kay Enzo at binaba ang boses. "Bayad na rin po yung bills niya for this month." Parang may tumigil na hangin. Si Enzo ay biglang tumayo. "Ano?" "Opo," sabi ng nurse. "May nagsettle po. Anonymous donor." Nanlamig ang kamay ni Enzo. Hindi siya makapaniwala. Baka naghamali lang kayo," sabi niya.
Umiling naman ang nurse at inabot ang receipt copy. Hindi po. Ito po yung record. Hinawakan ni Enzo yung papel at doon niya nakita ang nakaprint sa ilalim. Sponsored by AV. Natigilan siya. Hindi niya alam bakit pero parang may tumama sa dibdib niya. AV. Hindi siya sigurado kung sino. Pero may isang pangalan na biglang sumagi sa isip niya. Isang pangalang hindi dapat. Imposible. At habang hawak niya ang resibo, narinig niyang nagsalita si Mira. Mahina, pero masaya. Kuya, diba sabi ko sa'yo, my guardian angel tayo? Hindi sumagot si Enzo. Kasi sa loob niya, unti-unting nabubuo ang tanong. Sino ang babaeng tumutulong sa kanila? At bakit? At kung tama ang kutob niya, ang sagot ay mas nakakatakot kesa sa pagkawala ng trabaho niya. Hindi makaalis sa kamay ni Enzo ang resibo. Parang mabigat ang papel kahit manipis lang. Sponsored by AV. Sa unang tingin, pwede naman tong initials lang ng kahit sino. Pero sa utak ni Enzo, iisang pangalan lang ang lumalabas. Isang taong hindi niya inaasahang magkaroon ng kahit anong pakialam sa kanya. Amara Velasco. Hindi pwede. Hindi siya yung tipo ng taong tutulong ng walang kapalit. At lalo na, hindi siya yung tipo ng taong gagawa nun ng patago. Kuya, tawag ni Mira na nakakunot noo. Anong meron? Hindi sumagot si Enzo. Tinupi niya yung resibo. Nilagay sa bulsa. Parang may tinatago siyang ebidensya. Pero halata sa mukha niya na may nangyayari. Lumapit ang nurse ulit. Sir Enzo, kailangan po ba ninyo ng details? Kung gusto po ninyo, pwede naman po naming sabihin kung kanino galing. Yes, mabilis sa sagot ni Enzo. Please. Napatingin si Mira sa kanya. Kuya, okay ka lang? Sandali lang. Sabi ni Enzo sabay labas sa room kasama ang nurse. Pagdating nila sa hallway, doon lang siya nakahinga. Miss, sabi niya at pinipigilan ng boses. Sino po ba yung donor? Nag-alangan ng nurse. Sir, confidential po kasi dapat eh. Please. Sumeryoso si Enzo. Hindi ko kayang tanggapin to na hindi ko alam kung sino. Utang na loob. Tahimik. Tapos dahan-dahang tumango ang nurse na parang naaawa. Okay sir, mahina niyang sabi. Pero wag niyo na lang pong sabihin na sa akin galing. Kinuha niya ang clipboard at binuklat ang system printout. Tsaka itinuro ang pangalan. At doon tumigil ang mundo ni Enzo. Amara V. Velasco. Nanlamig ang batok niya. Parang gusto niyang tumawa pero hindi niya magawa. Parang gusto niyang magalit pero hindi niya rin kaya. Siya. Bulong niya na halos walang tunog. Opo, sagot ng nurse. Matagal na po siyang donor dito. Hindi lang po isang beses sa record. Ilang buwan na rin po. Ilang buwan? Ilang buwan na siyang tumutulong. Tahimik. Nang makita niyang hindi makasalita si Enzo, nagpatuloy ang nurse. Actually sir, hindi lang po kayong una niyang tinulungan eh. Marami na po siyang pinupondohan na hindi nagpapakilala. Huminga ng malalim si Enzo. Bakit? At bakit kay Mira? Umiling ang nurse. Hindi ko nga rin po alam eh, pero isang beses po siyang pumunta rito dati, gabi. Mukhang pagod at nakita niya po yata kayo. Natigilan si Enzo. At doon ay biglang pumasok ang alaala. Pagbabalik tanaw. Isang buwan bago siya ma-hire bilang bodyguard, nasa ospital siya noon. Nakaupo sa hallway habang hawak ang form. Halos wala siyang pera. Yung bulsa niya puro barya. Ang mata niya pagod na pagod. Naririnig niya yung nurse. Sir, kailangan po natin ng transfusion soon. Pero kailangan rin po ng down payment. At hindi niya alam kung saan kukuha. Dumating siya sa point na gusto niyang lumuhod at magmakaawa. Kahit na kanino. Habang nakasandal siya sa pader, pinipigilan ng luha. May dumaan na babae sa hallway. Nakakap at mask. May dalang papers. Hindi niya pinansin noon. Pero naalala niya yung aura. Classy, tahimik, parang may bigat.
At nung dumaan ang babae, huminto ito saglit. Tumingin sa kanya. Hindi siya nagtanong, hindi siya lumapit. Pero may nakita siyang maliit na pause. Parang may naramdaman. Tapos tumuloy lang ulit yung babae at nawala sa dulo. Hindi niya alam na si Amara pala yon. Bumalik si Enzo sa kasalukuyan. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Naisip niya bigla, sa lahat ng beses na sinigawan siya ni Amara, sa lahat ng beses na pinahiya siya, sa lahat ng beses na tinanggalan siya ng dignidad, tinutulungan niya pala ang kapatid niya. At ginawa pa niya yon nang walang sinasabi. Hindi niya maintindihan. Bakit? Kailan? At paano niya natagalang hindi sabihin? Lumapit ang nurse at inabot ang papel. Sir, sabi nito, pagod na po kayo. Pero malaking tulong po talaga siya. Tumango si Enzo, pero parang hindi niya narinig. Bumalik siya sa kwarto ni Mira. Mabigat ang dibdib. Pagpasok niya, nakasmile si Mira. Kuya, sino? Excited niyang tanong. Si Enzo ay tumigil sa tabi ng kama. Tinitigan niyang kapatid. Tapos mahina niyang sinabi, si Ma'am. Nanlaki ang mata ni Mira. Ha? Sinong Ma'am? Yung boss ko. Lumunak si Enzo. Si Amara Velasco. Para hindi naman makapaniwala si Mira. CEO? Yung cold? Natawa si Mira pero walang sound. Siya yung lagi mong sinasabi na, oo. Putol ni Enzo. Siya. Tahimik silang dalawa. Hanggang si Mira ang unang nagsalita ulit. Mahina. Kuya, bakit? Umiling si Enzo. Hindi ko alam. Sagot niya. Honest. Pero mali ako. Mali ka saan? Napuyo ko si Enzo. Sa pag-iisip na masama siyang tao. At doon ay parang bumagsak lahat ng sama ng loob niya. Yung galit sa pagkatanggal, yung hiya, yung sakit. Napalitan ng isang bagay na mas mabigat, utang na loob, at isang tanong na hindi niya mapigilan. Kung kaya niyang tumulong ng ganito, bakit ang dali niyang itapon si Enzo? At kung bakit niya ito tinulungan, bakit niya tinago? 3 araw na simula nang natanggal si Enzo. 3 araw na rin niyang pinipigilan ng sarili na pumunta sa Velasco Group at kausapin si Amara. Hindi para magmakaawa sa trabaho, kundi para sabihin ang nalaman niya na siya ang donor, na alam na niya na may utang na loob siya. Pero sa bawat attempt niyang tumayo, naaalala niya kung mukha ni Amara na habang sinasabi, "You're fired." At yung tonong, "Hindi kita kailangan." Kaya tinanggap na lang niya. Tahimik na lang hanggang sa isang gabi, nagbago ang lahat. Nasa ospital si Enzo, nakaupo sa bench sa hallway habang natutulog si Mira. Bitbit niya ang paper bag ng pagkain at sa bulsa niya pa rin ang resibo para hindi niya kayang bitawan. Biglang nag-vibrate ang phone niya. Unknown number. Una, hindi niya sinagot. Pero sunod-sunod yung ring. Parang emergency. Kaya sinagot niya. Hello? Sa kabilang din niya hingal ng boses ang babae. Kuya Enzo? Nanlamig siya. Si Lian. Lian? Bakit? Mabilis yung tanong. Anong nangyari? Si Ma'am? Halos maiyak si Lian. Wala siya. Tumayo agad si Enzo. Ha? Anong wala? Hindi siya umuwi. Hindi siya pumasok. Hindi siya sumasagot. Naka-off lahat ng numbers niya. Nanginginig ang boses ni Lian. Kuya, nawawala si Ma'am. Parang tinamaan si Enzo sa dibdib. Nasa na security? Agad niyang tanong. Chaos dito. Narinig niyang may ingay sa background. Mga boses, takbo, panic. Andito yung polis. Andito ang board. Andito si Sir Damien. Sa pangalan pa lang nag-ibang ekspresyon ni Enzo. Damien? Ulit niya. Oo. Nanginginig si Lian. Siya yung pinakamaingay. Siya daw mag-handle. Siya daw magli-lead.
Dumikit ang phone ni Enzo sa tenga niya. Lian, mababa niyang sabi. Saan last nakita si ma'am? Sa parking lot ng building kagabi. May late meeting daw siya. Tapos, napahikbe si Lian. Kuya, may nawawalang CCTV footage. Nanlaki ang mata ni Enzo. Nawawala? Oo, biglang corrupted. Tapos yung guard sa gate, hindi maalala kung sino yung last na pumasok. Tahimik si Enzo. Pero sa utak niya, mabilis na nag-click ang mga peraso. Yung threats, sabotage. Yung staff na tumakbo. Yung envelope. Yung tawag ni Damien sa hallway. Siguraduhin mong wala siyang clue. At ngayon, nawala siya. Sinong may control sa paligid ni Amara? Sinong taong malapit? Sinong taong may access? Sinong taong marunong magpanggap na worried? Enzo clenched his jaw. Lian, sabi niya, huwag kang magpapaniwala kay Damien. Ha? Gulat si Lian. May kinalaman siya. Diretsong sabi ni Enzo. Tumahimik si Lian. Tapos mahina niyang sinabi, Kuya, natatakot ako. Kasi kanina narinig ko si Damien may kausap siya sa phone. Sabi niya, delay niyo muna. Parang may umakyat na galit sa dibdib ni Enzo. Ha? Anong delay? Tanong niya. Hindi ko alam. Sagot ni Lian. Pero parang pinipigilan niya yung pulis. Kasi ayaw daw ng boyfriend, siya daw may authority. Napamura si Enzo. Sa ilalim ng hininga. Nasaan ka ngayon? Tanong niya. Nasa office ni Ma'am, Kuya. Nandito silang lahat. Okay, sige, makinig ka. Tumayo siya at nagsimulang maglakad palabas ng hospital. Huwag kang magsasalita sa harap nila. Huwag mong ipapakita na tumawag ka sa akin. Opo. At ibigay mo sa akin yung full timeline. Every detail. Opo, Kuya. Pagkatapos ng call, hindi na nakabalik si Enzo sa upuan. Para siyang may apoy sa loob. Kahit wala pa siyang trabaho, kahit tinanggal siya, kahit pinahiya siya. Hindi niya kayang pabayaan si Amara. At mas lalo hindi niya kayang hayaan si Damien na magpanggap na concerned. Pagdating niya sa labas ng ospital, huminga siya ng malalim. Tiningnan niya ang paligid. Mga taxi, ilaw, ulan na nagsisimula na naman. Iniisip niya si Mira, pero alam niyang tulog. At kahit masakit, alam niyang kailangan niyang gumawa ng choice. Buhay ni Amara ang nakataya. Sumakay siya ng jeep papunta sa Velasco Group. Sa biyahe, nagsimula siyang mag-isip ng plano. Kung kidnapping, ito ay may dalawang goal na gumawa. Control, papirmahin si Amara sa kung anumang documents, or silence, para hindi niya ma-stop ang deal na tinanggihan niya dati. At sino may pinakamaraming makukuha kung mawawala si Amara? Si Damien. Pagdating niya sa building, hindi siya pumasok sa main entrance. Dumaan siya sa gilid, sa service area, kung saan dati siya dumadaan kapag duty siya. Kabisado niya ang lugar. Kabisado niya ang system. Kabisado niya rin kung saan may blind spots ang CCTV. At habang papasok siya sa black hallway, isang thought lang malinaw sa kanya. Hindi ito aksidente. At lalong hindi ito nawala lang. Ito ang sinimula na laban. At kahit natanggal siya, si Enzo Rivera ang huling tao, nahahayaan itong matapos na hindi lumalaban. Pagpasok ni Enzo sa Velasco Group ng gabing yon, hindi na siya Enzo na empleyado. Wala siyang ID, wala siyang badge, wala siyang authority. Pero meron siyang bagay na mas matindi. Galit, kutob, at kakayahang lumaban. Sa service hallway, tahimik ang buong building. May iilang guards pero busy sa lobby. Dahil doon nagkakagulo, doon may pulis, doon may board. Kaya nakalusot si Enzo sa likod. Habang naglalakad siya sa corridor papuntang security room, narinig niya yung echo ng mga sariling steps niya. Parang bumabalik siya sa pagiging sundalo. Mission mode. Pagdating sa security office, sarado ang pinto. Pero kabisado niya ang lock. One quick move, napasok niya.
Sa loob ay may isang junior IT staff na nagtatype sa computer. Pawes na pawes. Nagulat ito nang makita si Enzo. "Sir, bawal kayo dito." Tahimik na lumapit si Enzo. Sabay baba ng boses. "Huwag kang maingay." "Tanggal ka na," pabulong ng staff. "Pag nalaman nila." "Mas malala pag nalaman ko na nagsisinungaling ka." Tumingin siya sa monitor. CCTV backup nasaan? Umiling ang staff. Nanginginig. "Corrupted daw, sir." Ngumisi si Enzo pero walang saya. Walang corrupted sa tamang sistema. May nagbura. Sino may access? Hindi sumagot ang staff. Lumapit si Enzo at mas malamig na ang tono. "Kung hindi mo sasabihin, pupunta ako sa pulis at sasabihin ko may inside job. At unang titingnan nila, security." Huminto siya. "Kasama ka." Napalunok ang staff. Tapos parang sumuko. "Sir, may remote access po. May pinasok na admin override." Tumigil si Enzo. "Kanino galing?" Tumigil ulit ang staff bago sumagot. "Kay Sir Damien po." Parang may kumalabog sa loob ni Enzo. Tama siya. Lahat ng gut feeling niya totoo. "Show me," utos ni Enzo. Pinuksan ng staff ang logs, mga timestamp, IP address at username. At kitang-kita, dcross_admin. Nakatutok si Enzo sa screen. Lumalim ang hinga niya. "Ano oras?" tanong niya. 11:47 PM, sir. Yun yung exact time na nawala si ma'am. Tumango si Enzo. Parang bumubuo ng puzzle. "May footage pa ba sa ibang angle?" "Parking exit. Street cam." Nag-type yung staff. "Meron po pero partial, sir." "Eto, sir, may natira." Lumabas ang isang clip. At doon, kahit malabo, nakita ni Enzo ang itim na van na lumabas sa parking. Sakto sa oras na nawawala ang footage. Walang plate, pero may maliit na detail. Isang sticker sa likod. A Crown logo. Nanlaki ang mata ni Enzo. Hindi yun random. Naaalala niya yung partner firm ni Damien. Cross Crown Holdings. Crown logo. Nanginginig ang panga ni Enzo sa galit. Pero hindi siya pwedeng sumugod kaagad. Kailangan ng proof. Mas malaki to kaysa sa kidnapping. Ito ay planadong operasyon. Lumabas si Enzo sa security room at dumiretso sa executive floor gamit ang stairs. Mas mabilis, mas tahimik. Alam niyang wala si Amara sa office, pero alam din niyang may iniwan silang documents. At kung tama siya, doon makikita ang sagot. Pagdating sa hallway ng executive offices, halos walang tao. Puro pulis sa ibaba. Tahimik siyang dumaan sa office ni Amara. Nakalock. Pero kabisado niya rin ang emergency key slot. Pumasok siya. Sa loob nananatili ang amoy ni Amara. Kape at mamahaling perfume. Pero yung homey na pakiramdam, wala na. Parang iniwan ang lugar na may takot. Habang tinitingnan niya ang desk, napansin niyang may folder sa ilalim ng laptop. Hindi inayos, parang minadaling iniwan. Kinuha niya yon at doon siya natigilan. Mga documents. May label na Transfer of Authority, Temporary CEO Control, Asset Liquidation Approval. Para siyang nasuntok sa dibdib. Ito ang dahilan. Hindi basta threats. Hindi basta selos. Take over. At sa last page may signature line para kay Amara. At sa ilalim nito, name ni Damien bilang appointed partner. Napatitig si Enzo. Wala nang duda. Si Damien ang mastermind. Gusto niya ang kumpanya, gusto niya ang power, at mas lalo, gusto niyang kontrolin si Amara. Hindi bilang boyfriend, kundi parang pag-aari. Tumunog bigla ang phone ni Enzo. Text mula kay Dian. "Kuya, narinig ko si Sir Damien. May sinasabi siyang warehouse sa South. Please, ingat." South. At yung Crown logo. Enough. Huminga si Enzo ng malalim, tapos kinuyom ang kamao niya. "Damien?" Bulong niya. Hindi na siya nagdalawang isip.
Hindi na siya natakot. Kung may plano man si Damien na gawing puppet si Amara, hindi niya hahayaan. Kinuha niya ang folder at nalagay sa bag at saka lumabas ng office. Habang naglalakad siya pababa ng stairs, isang pangakong bumibigat sa dibdib niya. Mas mabigat pa sa utang na loob. Mas mabigat pa sa sama ng loob. At mas bigat pa sa tanggal. Buhay ang kapalit. At sa gabing yon, sa loob ng dilim, sa gitna ng panganib, si Enzo Rivera ay hindi na guard. Isa na siyang lalaking handang magsakripisyo. Ililigtas ko siya. Mahina niyang sabi. At kung kailangan niyang manakit, gagawin niya. Mabigat ang hangin sa south. Dumaan ang ilaw ng sasakyan sa madilim na kalsada habang nakasakay si Enzo sa isang lumang motor na hiniram niya sa guard friend niya sa ospital. Wala siyang dalang baril, pero may dala siyang mas importante. Galit na may direksyon. Nasa bulsa niya ang address na nakuha ni Lian. Warehouse sa south. At sa isip niya, paulit-ulit yung crown logo sa footage. Habang papalapit siya sa lugar, mas lumalakas ang kutob niya na hindi ito basta taguan. Ito yung klase ng building na walang dapat tao. Pero may tao ngayon. At nandoon, si Amara. Pagdating niya sa area, halos walang streetlights. Industrial zone, bakanting lote, kalawanging containers, mga lumang truck. Sa dulo, may isang warehouse na mukhang abandoned, pero hindi. May dalawang lalaking nakaitim sa labas. May yosi, may hawak na barel. Huminto si Enzo sa malayo. Pinatay ang motor, tsaka dahan-dahang bumaba. Tumakbo siya sa side ng containers. Gumapang sa dilim. Parang bumalik ang katawan niya sa training. Isa, kailangan niyang pumasok na hindi napapansin. Dalawa, kailangan niyang lumabas sa buhay si Amara. Huminga siya ng malalim. Then, kumuha ng maliit na bato. Ibinato niya sa kabilang side ng lot. Napalingon ang dalawang pantay. Ano yun? Sabi ng isa. Tinakbo nila yung direksyon ng ingay. At doon na gumalaw si Enzo. Mabilis siyang dumiretso sa pinto sa gilid ng warehouse. Yung hindi kita sa front. Locked. Pero lumang padlock lang. Isang matigas na hila na bali. Pumasok siya. Sa loob ay amoy alikabok, langis at metal. May iilang ilaw lang na nakasabit. Nagfi-flicker. Sa gitna ay may mga pallet at crates. Parang disenyo para gawing maze. At sa pinakadulo, narinig niya ang boses ni Damien. Pirmahan mo na, Amara. Bumilis ang tibok ng puso ni Enzo. Dahan-dahan siyang sumilip sa pagitan ng crates. At doon niya nakita. Si Amara nakaupo sa isang upuan. Nakatali ang kamay. May pasa sa pisngi. Gusot ang buhok at kahit halatang pagod, matapang pa rin ang mata. Hindi siya umiiyak. Hindi nagmamakaawa. CEO pa rin. Sa harap niya ay si Damien. Nakasuit pa rin, pero mas wild ang itsura. Parang nawala na ng mask. May folder sa kamay niya. Yung documents. At may baril sa bewang. Kung gusto mong matapos na ng mabilis, sabi ni Damien. Lumapit. Perma. Tumawa si Amara kahit masakit. Alam mo, Damien, hindi ka boyfriend. Isa kang sakit. Biglang dumilim ang mukha ni Damien. Sinampal niya ang mesa. Wala kang choice, sigaw niya. Pag pumirma ka, mabubuhay ka. Pag hindi, magiging warning ka sa lahat ng babangga sa akin. Dumura si Amara sa sahig, sa harap niya. Go to hell. Nanlaki ang mata ni Damien sa galit. At inangat ang kamay niya at parang sasaktan siya ulit. Pero bago pa tumama, bang! Isang crate sa gilid ang natamaan ng bato. Napalingon si Damien. Sino nga dyan? Sigaw niya. Tumayo ang dalawang lalaki sa silid. Naglabas ng barel. Check! Utos ni Damien. Umusok si Enzo pabalik sa dilim. Tahimik, controlled. Kahit galit siya, hindi siya pwedeng padalos-dalos. May tatlo silang armado.
Si Amara ang hostage. Pero sa mata ni Enzo, isang bagay lamang ang importante, ang mailabas siya. Lumapit ang isang bantay kung saan siya nakatago at doon kumilos si Enzo. Mabilis, isang hawak sa braso, isang strike sa leeg. Bumagsak ang lalaki ng walang tunog. Kinuha ni Enzo ang baril nito. Isa na lang, yung pangalawang bantay. At lumapit din. Mas alert. Nakita niya ang katawan. "Hoy!" sigaw niya. Pero huli na. Sumugod si Enzo at nagpalitan sila ng suntok. Humampas ang kamao ni Enzo sa panga ng lalaki. Pero gumanteri yung lalaki tumama sa tagiliran ni Enzo. Masakit, pero hindi siya tumigil. Isang knee, isang elbow. Bumagsak ang pangalawang bantay. Dalawa na, pero may natira pa. Si Damien. At siya ang pinakadelikado. Nang marinig ni Damien ng ingay, hinugot niya ang barel at tinapat kay Amara. "Lumabas ka!" sigaw niya. "Alam kong ikaw yan." Lumabas si Enzo mula sa gilid. Ang barel ay nasa kamay. Pero hindi yun nakatutok kay Damien. Nakababa. Para hindi lumala ang sitwasyon. "Damien," malamig ang sabi. "Bitawan mo siya." Nanlaki ang mata ni Amara. "Enzo?" Halos pabulong at di siya makapaniwala. Si Damien ay natawa na parang hilaw. "Ikaw? Ikaw yung guard? Akala ko ba tanggal ka na?" "Wala na akong trabaho." Sagot ni Enzo, steady. Pero hindi ibig sabihin na wala akong pakialam. Ngumisi si Damien. "Oh wow! Hero!" Mas tumalim ang tingin ni Enzo. "Hindi ako hero." "Then what?" Tanong ni Damien. "Tingnan natin." Isang hakbang palapit. "Tatapusin ko siya." Nanginig ang kamay ni Amara, pero hindi siya nagsalita. Si Enzo huminga ng malalim. Hindi siya pwedeng barilin ni Damien. Kapag nagkamali siya ng angle, si Amara ang tatamaan. So, kailangan niya ng timing. Kailangan niya ng distraction. At yung distraction, si Amara mismo. Tumitig si Enzo sa kanya at parang may sinasabi sa mata. Si Amara nakatali, naiintindihan. Kasi hindi siya weak. Biglang sinipa ni Amara ang tuhod ni Damien gamit ang heel niya. "Aray!" Napasigaw si Damien. At sa isang segundo na bumaba ang baril, doon kumilos si Enzo. Mabilis siyang sumugod. Tumama ang kamao niya sa wrist ni Damien. Nabagsak ang baril. Sumunod ang isang suntok sa sikmura. Isang siko sa panga. Bumagsak si Damien sa sahig. Pero sinubukan pa rin itong bumangon. "Tatapusin kita!" ungol ni Damien. Si Enzo ay nilapitan siya. Hinila ang collar niya at saka binagsak ulit ang ulo nito sa sahig. "Tama na," malamig ang sabi. At tuluyan nang nawala ng malay si Damien. Agad na tumakbo si Enzo papunta kay Amara. Tinanggal niya ang tali sa kamay nito. "Okay ka lang?" Tanong niya at mabilis ang paghinga. Hindi naman agad sumagot si Amara. Tinitigan niya si Enzo na parang hindi niya maintindihan kung bakit ito nandito. "Bakit?" Nanginginig ang boses niya. "Bakit ikaw?" Nilunok na Enzo ang bigat sa dibdib niya. Hindi na siya nagpapanggap. "May utang na loob ako sa'yo." Mahina niyang sabi habang hawak ang kamay niya. At hindi lang yon. Tahimik ang warehouse. Sa gitna ng dumi at peligro, ang mga mata nila ay nagtagpo. At kahit wala pang "I love you", pareho nilang naramdaman, hindi na ito work, hindi na ito protocol. Ito na yung punto na kahit sugatan, pipiliin pa rin nilang magkasama. "Kaya katang lakad?" Tanong ni Enzo, tumango si Amara. "Kaya ko." Pero bago sila lumabas, dumulas ang luha ni Amara. Isang peraso lang. Mabilis ang pagpahid, pero nakita ni Enzo. At sa unang pagkakataon, hindi na siya CEO sa harap niya, kundi babae lang. At si Enzo, hindi na guard. Lalaking handang mamatay para sa kanya. Paglabas nila sa warehouse, parang biglang bumalik ang mundo sa ingay. May sirena,
Pula at asul na ilaw. May pulis, may SWAT, may ambulansya. At habang hinihingal si Enzo, hawak niya si Amara sa braso, hindi dahil mahina siya, kundi dahil ayaw niyang mawala siya ulit. "Ma'am!" Sigaw ni Chief Ramon habang tumatakbo palapit. Halos maiyak ito sa gulat. "Salamat sa Diyos at buhay kayo." Hindi naman nagsalita agad si Amara. Tahimik lang siyang tumango habang tinatanggal ng medic ang konting dugo sa labi niya. Pero ang mata niya, nakatingin lamang kay Enzo. Na para bang hanggang ngayon hindi pa rin siya makapaniwala na siya ang nandito. "Sir," sabi ng pulis kay Enzo. "Kayo po bang tumawag?" "Hindi," sagot ni Enzo na seryoso. "Yung assistant niya." Napatingin ng pulis kay Amara. "Ma'am, we need your statement. Pero safe na po kayo. Nahuli na rin po namin yung suspect." At parang cue, inalabas si Damian mula sa warehouse. Nakaposas, duguan ang gilid ng bibig at galit na galit ang tingin. Pero wala na siyang power. Wala na siyang mask. "Amara!" Sigaw ni Damian na nagwawala habang hinihila ng pulis. "Wala ka kung wala ako. Ako ang dahilan kung bakit ka umangat." Nakanginig ang kamay ni Amara, pero hindi siya umatras. Sa halip, lumapit siya ng isang hakbang. Kahit may sugat at pasa. "Ako ang dahilan," malamig niyang sabi. "At hindi mo ako mahahawakan." Napatingin si Damian kay Enzo at parang gustong manaksak sa galit. Ikinalat niya ang ngiti at parang baliw. Ikaw yung mahirap na guard?" Pero bago pa siya makatapos, sinaraduhan na siya ng van. Tahimik. Tapos, biglang lumuwag ang hangin. Parang natapos ang bangungot. Kinabukasan, headline na sa lahat ng news outlets. Business partner arrested for CEO kidnapping and fraud attempt Velasco Group secured. Damian Cross linked to money laundering. Nailigtas ang kumpanya. Nailigtas si Amara. Pero sa loob ng opisina, tahimik pa rin. Walang kamera, walang media, walang board. Si Amara at Enzo lang. Nasa couch sila, naka-ice pack sa pisngi. Si Enzo nasa tapat, nakatayo pa rin na parang guard. Pero ngayon, wala ng uniform, wala ng role. Tao na lang. "Hindi ka dapat nandito," mahina niyang sabi. Tumango naman si Enzo. "Alam ko. Tinanggal kita." "Oo." "Pinahiya kita." "Oo." Tahimik. Parang bawat oo ni Enzo, may kasamang sakit na hindi niya sinasabi. At doon ay biglang napahawak si Amara sa dibdib niya. Parang may kumurot. "Enzo?" Bulong niya. Tumingin siya sa lalaki. At sa unang beses, wala siyang CEO tone. Babae lang. "Tinanggal kita kasi." Huminga siya ng malalim. "Natakot ako." Kumunot ang noo ni Enzo. "Natatakot?" "Sa'yo." Napailing siya. "Sa kung anong nagiging epekto mo sa akin." Tumayo si Amara. Dahan-dahan. Lumapit siya hanggang halos magkatapat sila. "Buong buhay ko. Kontrolado ko lahat." Sabi niya. "Kaya kong i-fire kahit na sino. Kaya kong i-cut off kahit anong relasyon. Kahit pamilya." Napakorap siya. "Pero ikaw, hindi ka natatakot. Hindi ka nabibili. Hindi ka nagpapanggap." At doon niya inamin ang totoong dahilan. "Kaya kita tinanggal." Mahina niyang sabi. "Kasi nararamdaman ko." Tumigil si Enzo, parang nabingi. "Ma'am," bulong niya. "Hindi ko. Huwag mo na akong tawaging ma'am." Putol ni Amara tahimik. At sa unang beses, lumambot ang boses ni Enzo. "Amara." Sumakit ang mata ni Amara sa narinig niyang pangalan mula sa kanya. Parang walang pader. "Enzo," sabi niya. "Ikaw yung donor na kailangan ng kapatid mo. Pero ako yung donor niya." Nagulat si Enzo. "Ano?" Ngumiti siya ng bitter. "Alam ko na.
Alam ko ng lahat. Nanlaki ang mata ni Enzo. Kailan mo nalaman? After I fired you. Napabuntong hininga siya. Lian told me about your sister. About the hospital. That you needed money. Lumunok si Amara. At doon ko na-realize na ang sama ko. Umiling naman agad si Enzo. Hindi. Enzo, hindi. Hindi kayo masama. Tahimik. At doon ay parang napuno si Enzo. Parang hindi niya kayang pigilan. Minahal kita. Bigla niyang sabit na patigil si Amara. Si Enzo hindi na umiwas. Hindi ko plano to. Dagdag niya. Hindi ko gustong sumobra. Kaya nga nagsikap ako na work lang. Pero habang tumatagal, habang nakikita kong kahit anong tigas mo, pagod ka na, napapikit siya. Nahulog ako. Tumulo ang luha ni Amara, pero hindi niya pinunasan. Tiningnan niya si Enzo, at sa wakas, binitawan niya ang pride. Then stay, sabi niya. Stay? Ulit pa ni Enzo. Ngumiti si Amara. Nanginginig pero totoo. Not as my guard. Lumapit siya lalo. Hawak ang kamay niya. But as my person. Hindi na nakasagot si Enzo. Hindi niya kailangan. Hawak lang niya ang kamay ni Amara ng mahigpit. Parang ayaw niyang mawala ulit. Isang linggo pagkatapos, bumisita si Amara sa ospital. Nakasimple lang siya. Walang press, walang driver. Si Enzo ay kasama niya pero this time, hindi na bodyguard ang aura niya. Boyfriend vibes na. Pagpasok nila sa room, nanlaki ang mata ni Mira. Ay! Sigaw ni Mira na nakangiti kahit naka-IV. Si Ma'am! Napatawa si Amara. Hi Mira! Tumili naman si Mira. Kuya Enzo, bagay kayo! Nambala naman si Enzo. Mira? Wala ka nang kawala. Tawa pa ni Mira. Tinulungan ka na. Niligtas mo pa. Umupo naman si Amara sa tabi ng kama. How are you feeling? Ngumiti si Mira. Mas okay na po. Thank you po. Sa lahat. Hindi naman nagsalita si Amara. Hinawakan lang niya ang kamay ni Mira. At sa gilid, tinitigan siya ni Enzo na parang ngayon lang siya huminga ng tunay. Kasi sa wakas, hindi na siya lumalaban na mag-isa. Hindi na siya mahirap na lalaking nagpapakahirap para sa kapatid. Hindi na siya guard na disposable. May tahanan na siya. At si Amara, CEO na sanay mag-isa. Natutong magpahinga sa isang taong hindi niya kayang kontrolin, pero pinili niyang mahalin. At sa gitna ng lahat ng gulo, sakit at panganib, doon nagsimula ang pinakamagandang chapter ng buhay nila. Hindi bilang CEO at bodyguard, kundi bilang dalawang taong nag-heal dahil sa isa't isa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!